Sa karagatan ng Yemen sa lugar ng Bab el-Mandeb ang bukana ng Red Sea. Sa lupngang command center ng destroyer na BRP, Jose Rizal, ang liwanag mula sa luntiang radar screen ay sumasalamin sa mga tensyonadong mukha. Isang maliit na tuldok ang lumitaw tapos dalawa. Ilang segundo lang ang lumipas ang buong screen ay nagnining na parang isang gumagalaw na kalawakan ng bituin. Ang bilis ng mga bagay ay higit pa sa anumang sibilyang bangkang pangisda. Agad na nagulat ang radar officer, walang signal ng pagkakakilanlan direksyon timok kanluran, layo na 12 nautical miles at mabilis na lumalapit. Ang barkong taga-suporta na BRP Tarlac na nagdadala ng 8 milyong galon ng krudo para sa armada ang naging sentrong target. Umalingaw-ngaw ang pulang alarma. Ang sirena ay humuhuni sa buong barko, bawat combat crew ay agad na pumunta sa kani-kanilang pwesto. Handa na ang 17mm na kanyon. Ang sistemang kampilan ay lumipat sa automatic mode mula sa kubierta. Makislap ngang liwanag ang humarurot na parang mabulalakaw. Ito ang mga suicide speedboat, madrona uring kamikaze na kontroladong mga rebeldeng. Imula sa malayo punong pampasabaw na chetera. Sa madilim na ibabaw ng dagat umugong ang mamakina, ang hangin ng dagat ay humalo sa hiyaw ng metal. Sa loop ng command bay walang nagsasalita, tanging ang tunok lamang ng radar at ang malakas na pintik ng mapuso. Magsisimula na ang komprontasyon, isang labanan sa pagitan ng tao at makina, sa pagitan ng data at pagkawasak. Paano mababago ng isang Agila helicopter ang sitwasyon laban sa kakilakilabot na pag-atakeng ito? Samahan ninyo kaming subaybayan sa video ngayong araw. Bago magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bakit Digmaan channel at i-on ang notification bell para hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento. Ang sirena ng alarma ay tumunok na parang pumupunit sa hangin. Sa ibabaw nagat sa gabi, ang makislap ng liwanag ay mabilis na humarurot. Dumating na ang unang buksong pag-atake ng kaaway. Bawat speedboat na wala pang 8 metro ang habagawa sa magaan na composite ay may lulang daang kilo ng Che-4 explosive na may bilis na higit sa 80 knots kada oras. Wala silang lulang, tao, mga makinang pamatay lamang na kontrolado mula sa malayo gamit ang satellite signal. Sa BRP Jose Rizal, nagsimulang magpaputok ang 127mm na Falcon. Ang unang buksong ang putok ay sumabog. Sa gitna ng gabi, ang pulang liwanag ay sumasalamin sa bawat alon. Dalawang speedboat ang direktang tinamaan, sumabog at naging haliging apoy na may taas na 10 metro. Ngunit agad na nakitang radar ang higit sa 20 pang target na paparating sa isang fence-safe formation. Isang swarm attack na formasyon na nakaprogram upang magiwa-hiwalay at guluhin ang sistema ng depensa. Bawat opisyal sa Rizal ay nagtatrabaho sa hindi kapanipaniwalang bilis. Sumigaw ang lieutenant na namamahala sa armas ilipat. Ang kampilan sa automatic mode fire. 6 na guided missiles ang humarurot. Bawat isa ay naghanap ng maliit na tuldok ng liwanag sa screen. 6 na makakasunod na pagsabog ang yumanik sa dagat, ngunit may 12 pang speedboat na nakalusot patuloy na lumalapit. Ang tunog ng kanyon na hinaluan ng ugong nga makina ay lumikhang isang simponya ng metal at apoy. Ang close-in weapon system, CEWS na kampilan ay nagsimulang gumana. Ang bariles ay umikot ng mabilis, naglalabas ng kakaibang matinis na tunog. Libu-libong tungsten rounds ang pinakawalan bawat segundo. Hinihiwa ang tubig, gumuguhit ng mamatingkat na kulay kahel at pulang linya. Maraming speedboat ang nadurok, nagtalsikan ang piraso sa ibabaw ng dagat, ngunit hindi tumigil ang kaaway. Isang grupo ngang 3 speedboat ang nanatiling buo at humarurot mula sa timok kanluran, 4 na nautical miles na lang mula sa Tarlac. Hindi agad nakaikot ang pangunahing kanyon at ang CIWS ay wala sa tamang anggulo. Sa sandaling ito, ang 50 caliber Browning sa kubierta ng barkong taga-suporta ang kailangang lumaban. Ang mga marinong Pilipino na sanay lamang sa pagprotekta ng lohistika ay naging mga tunay na mandirigma. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw, tinataboy ang unang bugso ng pag-atake. Isang speedboat ang nagliyap at tumaop sa gitna ng dagat. Sa command room ng Rizal, walang tigil ang pakislap ng mga sensor screen. Napasiga ang radar officer, bumibilis 8 target pa mabilis na lumalapit. Tumayo ng tuwid si Kapitan Miguel Santos, malamig ang kanyang tingin. Alert level 2 lahat ng unit, maghanda para sa ikalawang bukso. Ang kalangitan sa gabi ay tila bumigat.
Mula sa malayo makumpol ang treasure rounds ang kumislap na parang kidlat. Yumanik ang barko habang walang tigil na nakpapaputok ang malalaking kanyon, ang init at shockwave ay nakpakulo sa ibabaw ng dagat. Isa pang ikapitong speedboat ang pinilas na wala sa isang puting haligi ng tubig. Ngunit may isa pang guhit ng liwanag manipis at mahaba na napakabilis na gumalaw at nakalusot sa hanay ng CIWS. Nakwala ang radar screen, umalingaw-naw ang alarmang warning contact closing. Ang signal na iyon ay direktang patungo sa Tarlac. Sa isang iglap tila napigil ng lahat sa kubyerta ang kanilang hininga, naubos na ang bala ng 50 tsal. Isang malakas na paksabog ang narinig sa kanang bahaging barkong taga-suporta. Umangat ang apoy mula sa kubyerta kasabay ngang makapal at itim na usok. Ngunit isang himala ang nangyari, ang paksabog ay sumablay sa pangunahing target na sunok lamang ang panlabas na bakal. Mabilis na kumilos ang mga tripulante upang apulahin ang apoy. Ang automatikong sistema ng pamatay sunok ay nagbugang ang puting bula. Ang Tarlac ay nakalutang pa rin, ngunit ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Sa Rizal ipinakitang gata mula sa larangan ng digmaan na may 10 pang speedboat na nag-ipon sa labas ng saklaw nga radar. Humigpit ang kapit ni Kapitan Santos sa hawakan may nakugnay sa kanila gamit ang isang sentral na sistema. Kung hindi natin mapuputol ang pinakmumulan ng kontrol, darating sila ng walang tigil. Isang opisyal na namamahala sa electronic warfare ang nakulat malakas na jamming posibleng ang signal ng kontrol ay nakmumula sa kalupaan sa Timok Kanluran. Tumango si Santos ay activate ang buong HM system, harangin ang frequency eng control. Magpadala eng request for support sa base militar sa Palawan, kailangan eng UAV para sa reconnaissance ngayon na. Sa screen ang radar ay nakpaikot-ikot sa gitna nga tuldok ng liwanag at ingay. Patuloy na nakpaputok ang Rizal, pinapanatili ang depensibong perimeter. Ang sistema ay kailangang magproseso nga anda ang datangan target. Ang tripulante ay nakpapalitan sa kanilang mapwesto, ang pawis ay humahalo sa alat ng dagat. Matagal nang nagaganap ang labanan, ngunit wala pang senyales ng paginto. Sa kubyerta ng Tarlac, ang masundalo ay pagod na, ngunit ang kanilang makamay ay nakahawak pa rin sa gatilyo. Alam ng lahat isang speedboat lang ang makalusot ang buong barko kasama ang 8 milyong galon ng krudo ay magiging isang malaking bola ng apoy. Sa labas ang kalangitan ng Yemen ay kumikislap. Mabalangang kanyon, missiles, radio waves at usok ng pulbura ay naghalo sa isang marahas na bagyong digmaan. Ang Rizal ay nanalo sa babat bagso, ngunit ang ritmong labanan ay nabawala na sa kontrol. Habang ang sistema ay patuloy na nakpapaputok, ang commander ng armada ay nakatitig sa data screen. Ang kanyang mata ay nag-isip ng malalim at saka marahang nagsalita, nakikipaglaban tayo sa mga multo, kailangan nating putulin ang kanilang mata ngayon din. Ang pangungusap na iyon ang nagsimula ng isang desisyon na magbabago sa buong takbo ng labanan sa karagatan ng Yemen. Ang itim na usok ay umaakyat pa rin mula sa kanang bahagi ng Tarlac. Ang amoy nga nasusunok na krudo ay kumakalat sa ibabaw ng dagat. Sa loop ng command room ng BRP Jose Rizal, ang matunog ng babala mula sa radar at mga sensor system ay walang tigil na umugong. Bawat tunog ay parang isang tensyonadong pintik ng puso ng barko. May 8 pang hindi kilalang signal, Timok Kanluran, 7 nautical miles ang layo at mabilis na papalapit. Nabasak ang boses ng radar officer, lahat ng mata ay napako sa screen. Ang maliliit na pulang tuldok ay gumagalaw sa bilis na higit sa 80 knots. Kada oras pumuputol sa tubig na parang mangga bakal na palaso. Pinanatili ni Kapitan Miguel Santos ang kanyang kalmado. Naunawaan niya na hindi na ito isang ordinaryong suicide attack. Ang kaawe ay may kakayahang mag-coordinate mula sa isang malayong sentral na sistema. Maring ito ay isang satellite device sa lupa o isang mobile control station sa baybayin ng Yemen. Nakikipaglaban tayo sa isang bagay na hindi natin nakikita. Mahina niyang sabi, kailangan natin ng intelligence at kailangan natin ito ngayon. Mula sa torengeng radar nagsimulang kumalat ang jamming signal, naging unstable ang screen. Ang electronic jamming ay tumakip sa S-band frequency. Mabilis na lumipat ng frequency ang electronic specialist, ngunit agad na lumitaw ang isa pang layer ng jamming. Ang KAWE ay gumagamit ng electronic warfare, isang bagay na bihira para sa isang puwersang rebelde.
Sa malayo mangkislap ng apoy ang sumiklap mula sa direksyon ng dagat. Ang mga suicide speedboat ay bumilis ng todo. Nagpaputok ang CEWS defense system ngunit bumagal ang reaksyon dahil sa jamming sa sensor. Isang speedboat ang nakalusot sa pader ng balawalapang isang nautical mile na lang mula sa Tarlac. Walang tigil ang putok ng 50 chal sa kubierta, ang mga tracer rounds ay nakliliwanag. Isang bala ang tumama sa dulo ng speedboat, isang nakabibinging pagsabok ang umalingaw na tubig at apoy ang tumalsik. Yumanik ang barko ngunit sapat na malapit ang pagsabok upang pansamantalang patayin ang buong sistema ng kuryente sa loob ng ilang segundo. Umiilaw ang ngapulang emergency light. Mahigpit na hinawakan ni Kapitan Santos ang control panel. Sinabi niya sa Internal Channel Operation Center ay report ang pinsalapan samantalang nawala ang sensor system number 3. Nagre-restart ang CIWS 12 o'clock. Panatilihing stable ang barko ay activate ang ECM sa buong lakas. Kailangan natin silang bulagin umugong. Ang tunong electronic jamming system nakpalabas ng malakas na alon sa buong lugar. Ang mapulang tuldok sa radar ay nagsimulang magwala gumagalaw ng walang direksyon. Sa isang iglap sumilay ang pag-asa, ngunit may bagong signal na naman ang lumitaw. Imposible, bulong ang radar officer, lumipat sila sa ibang frequency. May nako-control. Nagbigay ng maikling utos si Santos makipag-ugnayan sa Central Command sa base militar sa Palawan. Ipadala ang code request para sa ESR UAV. Kailangan natin nga matain Diyos sa himpapawid ngayon na ang naka-encrypt na signal ay ipinadala sa pamamagitan ng military satellite channel. Samantala sa ibabaw ng dagat bahagyang tumagilid ang Tarlac dahil sa shockwave. Sinusubukan pa rin ng firefighting team na apulahin ang nasusunog na bahagi ng kubierta. Isang tripulante ang bahagyang nasugatan ngunit nanatiling mataas ang moral ng buong team. Sa engine room mabilis na ni-restart ang mga engineer ang defense system. Unti-unting umilaw ang mga indicator light. Umugong ang tunok ng turbine engine, hudyat na bumalik na ang kuryente. Bumuntong hininga si Kapitan Santos at tumingin sa data screen. Alam niya na kung darating ang susunod na pag-atake bago dumating ang UAV, hindi sila makakatagal. Sumagot ang linya mula sa Palawan. Signal confirm. Isang MQ, Smilanlawin ang nakbago ng ruta patungo sa karagatan ng Yemen. Tumango si Santos. Kailangan lang nating mabuhay, paos, ngunit determinado ang kanyang boses. Sa kubierta patuloy na nakmamasid ang CIWS gunner sa pamamagitan ng thermal camera. Maraming mahihinang tuldok ng liwanag ang lumitaw sa abot tanaw. May mga bagong speedboat na inilulunsat mula sa kung saan. Tila sila ay kontrolado. Sa bawat bugso, naka-coordinate sa isang cycle, isang pattern ng control na tanging AI o isang central na computer lamang ang makakapagproseso. Natigilan si Santos. Hindi ito magagawa ng isang puwersang rebelde. Sino ang nasa likod nito? Ang tanong na iyon ay walang sagot, ngunit alam niya na ang kaway na ito ay organisado, may teknolohiya at may pampulitikang motibo sa likod nito. Kung hindi mapuputo ang control node, ang estratehikong ruta ng Bab el Mandeb ay magiging pinakapanganib na bottleneck sa planeta. Isa pang pagsabok ang narinig mula sa malayo. Ang maalon ay humampas sa gilid ng barko, na basa ang kubierta. Sa screen, 2 pang speedboat ang nawala, tinamaan ng kanyon, ngunit may 4 pang target na napakabilis na gumagalaw na hati sa 2 makasalungat na direksyon. Muling nakpaputok ang sistemang kampilan. 2 missile ang tumama sa target. Isang maikling sigaw ng tagumpay ang narinig, ngunit agad ding naputol ang biglang bumilis ng doble ang huling 2 speedboat. Papalapit na sila sa layong 3 nautical miles. Umikot ng mabilis ang CEWS. Walang tigil sa pagputok. Ang mametal na kislap ay gumuhit sa kalangitan. Isang speedboat ang sumabog, ngunit ang huli ay natira pa. Lahat ng sistema ay nag-focus ng putok. Sa isang iglap nawala ang speedboat sa screen at muling lumitaw 800 metro na lang mula sa Rizal. Bumaba ang boses ni Santos, kasing lamig ng bakal ipaputok ang lahat. Umugong ang pangunahing kanyon, isang malaking guhit ng liwanag ang pumunit sa hangin at tumama sa gitnang target. Sumiklap ang apoy na parang araw sa gitnang gabi. Ang shockwave ay tumama sa gilid ng barko, nakpayanig sa Rizal. Iniulat ng radar na malinis na ang target.
Ang buong kubyerta ay natahimik. Ang tunog nga alon ay humalo sa hininga nga tripulante. Naunawaan nga lahat nakakaligtas lang nila sa tiyak na kamatayan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Habang sinusuri ng lahat ang pinsala, isang bagong signal ang lumitaw sa comment screen. Ang data stream mula sa MQ, Sumilawin UAV ay dumarating na. Sa loob ng command room walang nagsasalita, lahat ng mata ay nakapako sa screen. Isang electronic na boses ng babae ang narinig na tukoy ng pinakmulan ng target. Latitude 1320 North, longitude 4450 East. Natukoy ang posibleng command center. Tumingin si Santos sa mga-coordinate, isang pulang tuldok na matatagpuan sa kalupaan ng Yemen nga 45 km mula sa baybayin. Iyon ang mata nga halimaw na ito, marahan niyang sabi. Kung mapuputol natin ito, tatahimik ang dagat. Bumaling siya sa operations officer, ihanda ang MH 60R Agila. Misyon makipag-ugnayan sa lawin, direktang atakihin ang control center. Ito ay isang emergency combat order. Ang buong kubyerta ay lumipat sa counter-attack mode. Sa ilalim ng pulang ilaw nagsimulang umikot ang nga elisi ng Agila. Hinampas ng hangin ng dagat ang ibabaw ng tubig. Naunawaan ngang lahat ang labanan ay pumasok na sa isang bagong yugto kung saan ang data at armas ang magpapasya sa buhay at kamatayan. Bawat elisi MH 60R Agila ay mabilis na umikot, naglalabas ng matalim na ugong sa hangin ng gabi. Ang liwanag na mailaw ay sumasalamin sa kubyerta na BRP Jose Rizal na hatid na nakakasilaw na liwanag sa mamuka na puno na alat at pawis. Bahagyang umuga pa rin ang barko, ngunit alam ngang lahat na oras na para aktibong gumanti. Nakatayo si Kapitan Miguel Santos sa harap ng 3-dimensional tactical map kung saan ang data mula sa MQ 9 UAV ay dumarating bawat segundo. Bawat frame ay isang hiwa ng realidad. Ang baybayin ng Yemen ay lumitaw na may makumpol ngang pulang init, mamakina antena at mapader na semento na may magaspang na camouflage. Ang boses ng coordinator mula sa Palawan ay umalinggaw-ngaw sa radyo, kumpirmado ang coordinators na target. Ito ang control center para sa mga suicide speedboat. Ang signal ay nakmumula sa isang malaking bodega ng semento sa silangan ng Mocha Port, 44 km mula sa baybayin. Mahina ang boses ni Santos Agila, lumipad na kumonekta sa datang Lavin, umatake ayon sa Q1 Delta Protocol. Tumango ang pilotong MH. Seksi si Teniente David Reyes sa loob ng cockpit. Umilaw ang tactical display system sa kanyang AR flight helmet. Ipinapakita ang data stream mula sa lawin sa pamamagitan ng CBS link. Bawat hit signature, bawat gumagalaw na target ay nakikita sa salamin sa harap niya. Agila, one take off. Umalis ang helicopter sa kubyerta, sumugot sa kadiliman. Ang dagat sa ibaba ay may puting alon. Sa malayo ang apoy mula sa mga natitirang speedboat ay kumikislap pa rin, sumasalamin sa tubig. Mula sa taas na 500 metro nakikita ni Reyes ang buong lugar ngang labanan. Ang Rizal sa gitna, ang Tarlac na may bahagyang usok pa rin, at sa malayo ay ang malabong kurbangang baybayin ng Yemen. Ang Lavin ay lumilipat sa taas na 12,000 metro, hanap na tahiman. Ang mga electro-optical sensor nito ay pinalawak, ang saklaw ng PAC-scan tinutukoy ang eksaktong lokasyon. Lumitaw ang target, isang mababang gusalingang semento na papaligiran ng 12 ng na transmitting at receiving antenna at 4 na pickup truck na nakaparada sa labas. Ang mobile control center ng Puwersang Houthi. Lawin 1, kumpirmado ang target. Data ay direktang ipinapasa sa Agila 1. May pahintulot na magpaputok kapag nasasaklaw na. Sinuri ni Reyes ang kanyang nga armas. Sa ilalim ng pakpak ng Agila ay 8 misay na AGM, 114 kidlat at 27 barrel rocket pot. Dahan-dahan siyang huminga, kalmado. Ang boses sa radyo, Agila 1 pumapasok sa attack zone. Ina-unlock ang automatic targeting system, nagsisimula ng lumapit. Bumaba ang helicopter halos 40 metro na lang mula sa ibabaw ng dagat upang maiwasan ang radar ng kaaway. Ang tunong ng makina ay humalo sa tunong ng alon. Lahat ng kilos ay nakasing sa live data mula sa UAV. Sa barkong Rizal, lahat ng sistema ng armas ay nanatili sa defensive fire. Sinusubaybayan ng operations officer ang data stream sa central screen, ang ruta ng Agila, ang posisyon ng UAV at ang target area na nagliliwanag dahil sa heat signal. Mahinang sinabi ni Santos mula, ngayon ang kanilang larangan ng digmaan ay ang buong kalawakan na ito.
Nang 8 kilometer na lang mula sa baybayin tumaas ang agila, ang FLIR kamera ay nakatutok sa gusali. Mula sa itaas biglang nagiwalay ang 4 na pickup truck. Isa sa mga ito ay nagsimulang magbukas ng lona inilalantad ang isang soldier-fired anti-aircraft rocket launcher. Agad na rumesponde si Reyes, may mobilis ang naglalabas ng IR decoys. Sunod-sunod na flares ang lumabas mula sa katawan ng helicopter, nagliliwanag na parang malilit na araw. Isang surface-to-air missile ang pinakawalan, ngunit nalito ngang Dichoy sumabok sa gitna ng himpapawid. Nangit-nangit si Reyes, pinindot ang gatilyo. Dalawang missile na kidlat ang humiwalay sa pilon, humarurot na parang kidlat. Dalawang makasunot na pagsabok ang yumanik sa buong baybayin. Ang buong unang gusali ay pinasabok buhangin semento at usok ang umabot sa taas na daandang metro. Tinamaan isang control station ang nawasak. Ulat ng lawin mula sa command center. Umikot si Reyes, hinahanap ang pangalawang target. Ipinakita ng data mula sa UAV. Ang dalawa pang maliliit na hit signal tila auxiliary transmitter na gumagana. Tinarget niya ang maito, nakpakawalang ang dalawa pang kidlat. Isa pang paksabok, nagliwanak ang buong kalangitan ng Yemen. Sa barkong Rizal napansin ng surveillance radar ang isang kakaibang bagay. Ang masignalang mga natitirang suicide speedboat sa dagat ay sabay-sabay na nawalan ng direksyon, nagsimulang umikot-ikot ng walang layon. Sumigaw ang radar officer, nawala ang control signal, naputol na sila. Sir, tumingin si Santos sa screen, matalim ang kanyang tingin mabuti. Panatilihin ang pressure, hayaan ang lawin na kumpirmahin sa huling pagkakataon. Sa itaas siniscan ng lawin ang lugar gamit ang infrared sensor. Malalaking apoy na lang ang natira. Wala ng radio waves na lumalabas. Ang control base ay ganap ng nabura. Natanggap ni Reyes ang signal na kumpirmadong malinis na ang target. Inikot niya ang eroplano para sa huling pagsisiyasat sa baybayin. Sa ibaba, ilang nga armadong Houthi ang nagtatakbuhan sa gulo. Walang utos na kailangan, inactivate niya ang rocket. Ang tuju barrel salvo ay lumipat, bumaksak na parang ulan ng apoy. Ang buong lugar ay natabunan ng usok at alikabok. Mula sa taas na 12,000 metro na itala ng lawin UAV ang buong eksena. Ang base ng Kauai ay nasunog, ang suicide speedboat ay nawasak sa gitna ng dagat, ang hangin at alon ay unti-unting bumalik sa normal. Ang data ng imahe ay direktang ipinadala sa Campo Aguinaldo at sa Central Command sa gitnang silangan. Nakatayo si Kapitan Santos na nakatingin sa mapa. Dahan-dahan siyang nagsalita, paus ang boses, hindi mga kanyo nang nagligtas sa atin kundi ang data. Salamat sa mga mata sa kalangitan. Sa labas unti-unting humina ang tunog ng makina ng agila. Natahimik ang kalangitan pagkatapos ng bagyo nga apoy. Sa kubiertangang barko tumingala ang mga tripulante sa liwanag sa abot tanaw. Ang bukang liwewe ay dumarating ng mas maaga kaysa karaniwan. Nagtagumpay ang data counter-attack, ngunit alam ni Santos na ito ay simula pa lamang ng isang ganap na bagong doktrina ng digmaan kung saan bawat bala ay nakmumula sa isang paket ng data. Matapos tumama ang huling missile na kidlat, ang lugar ng Mocha Port ay naging isang tumpok na lamang ng abo. Ang apoy ay malakas na nagliliyap, ang itim na usok ay umiikot at tinatangay ng hangin patungo sa dagat. Sa loop ng 5 km radius, lahat ng radio signal ay natahimik. Ang lawin UAV ay umikot sa itaas, patuloy na nagscan upang kumpirmahin na wala ng natitirang pinakmumulan ng signal. Ang Operations Command Center ng BRP Jose Rizal ay napuno nga asul na liwanag mula sa screen. Ang signal nga suicide speedboat sa dagat na nakpahirap sa buong armada ay ganap na nawala. Sa halip unti-unting tumahimik ang dagat, tanging malumulutang na apoy na lamang ang natira, malabi nga barko na tahimik na nasusunog sa maalon. Nakulat ang radar officer, nanginginig ang boses sa pagot, lahat ng signal ng Kauai ay tumigil. Kinukumpirma ng sistema ng pagsubaybay na wala ng gumagalaw na bagay. Naputol na natin ang buong control network. Hindi sumagot si Santos. Tumingin siya diretso sa screen ng lawin. Sa infrared image, ang control building ay nabura. Isang maliit na tuldok ng liwanag ang natira, mahinang gumagalaw. Posibleng isang pickup truck na lulan ang commander. Bumaba ang UAV, naging malinaw ang data na ipinadala. Isang lalaking may makapal na balbas na may hawak na satellite phone sinusubukang kumonekta ng signal. Mahinang sinabi ni Santos, siya iyon ang utak sa likod ng buong pag-atake. Nagbigay siya ng tiyak na utos, lawin i-deploy, sirain ang gumagalaw na target. Priority 1,
Sa itaas dalawang misail na kidlat ang humiwalay sa pylon, humarurot na parang dalawang nahuhulog na bituin. Ilang segundo lang nagliwanag ang screen ang sasakyan at ang tao sa loob ay ganap na nawala. Ang natatanging heat signature ay nabura. Sa dagat binuksan ngang Rizal ang mailaw sa kubyerta, tinatama ng natitirang usok. Ang tubig ay sumasalamin sa apoy na parang libu-libong basag na salamin. Sinimulan ng patayin ng mga tripulante ang defense system, bumalik sa normal na alert status. Isang pakiramdam ng bigat na may halong pagod ang kumalat sa buong barko. Tumayo si Santos sa tabi NH, Salamin NH Command Bridge. Tumingin siya sa dagat kung saan ang tarlac ay marahang lumulutang, ang katawan ng barko ay puno ng usok ngunit ang watawat ay iwinawagayway pa rin. Binuksan niya ang radyo. Rizal, tumatawag sa tarlac, ay report ang sitwasyon. Sumagot ang boses ng kapitan ng support ship kasabay ng tunok ng apoy. Ayos lang kami, bahagyang pinsala lang sa kanang bahagi, walang nasaktan. Salamat kapitan. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Tumango si Santos mahinahon ang boses, hindi ito ay tagumpay ngang buong team. Ang data at ang UAV ang nagligtas sa ating lahat. Ang pangungusap na iyon ay naitala sa Battlelog ng Hukbong Dagat ng Pilipinas at naging isang klasikong CP para sa Akademya ng Hukbong Dagat ng Pilipinas kinalaunan. Samantala sa Palawan, kinumpirma ng UAF Operation Center na ang Operation Iron Wave ay kumpleto na. Ang buong sistema ng kontrol ng suicide drone ng HI ay nabura. Ipinakita ng data na nakuha mula sa lawin na ang mga kagamitan sa pakontrol ay na-import mula sa isang kadena ng mga tagapamagitan sa Sanaa na may mga palatandaang ng dayuhang teknolohikal na interbensyon. Sa Campo Aguinaldo, isang ulat ang ipinadala sa Gabi. Ang unang tala ay nagsasabi ang operasyon sa Yemen ay nakmarka ng isang pagbabago sa digmaang pandagat. Ang impormasyon at data sa larangan ng digmaan ang naging pangunahing sandata. Walang data, walang tagumpay. Bumalik sa karagatan ng Babelmandeb ang Agila ay bumalik, lumapak sa kubyerta ng Rizal. Tumigil ang hélice, tinanggal ng piloto na si Reyes ang kanyang helmet at bumaba. Ang ilaw sa kubyerta ay tumama sa kanyang mukha na sunok sa araw, ang kanyang mamata ay sumasalamin pa rin sa apoy mula sa kalupaan. Lumapit si Santos, iniabot ang kanyang kamay, walang salitang kailangan sabihin. Tumango lang si Reyes at tumingin sa dagat. Sa malayo sumisikat na ang araw sa Yemen. Ang araw ay tumagos sa makapal na itim na usok. Ang gintong liwanag ay unti-unting kumakalat sa ibabaw ng tubig. Kumina ang tunog ng makina ng barko, tanging ang tunog ng lamangang alon ang maririnig. Tahimik na nakatingin ang lahat sa abot tanaw kung saan kalalabas lang nila mula sa impyerno at napanatili ang mahalagang daanan ng mundo. Binuksan ni Santos ang kanyang logbook. Naksulat ng isang maikling linya. Ang tagumpay ay hindi nakmula sa makanyon kundi sa katalinuhan. Bawat bala ay pinaputok ng data. Ang utos na umatras ay ibinigay. Ang armada ay lumingon, pasilangan patungo sa ligtas na lugar. Sa himpapawid ang lawin ay tahimik pa ring lumilipat na parang isang matang hindi kumukurap, binabantayan ang dagat na katatapos lang maligo sa apoy. Sa likuran ang baybayin ng Yemen ay itim na usok na lamang. Ang sistema ng kontrol ng kawe ay nawasak, ngunit ang alaala ng labanan ay nananatili sa isipan ng bawat isa. Naunawaan nila ng lubos na ang panahon ng mga kanyon at simpleng pagsabog ay tapos na, pinalitan ng isang panahon kung saan ang data ang naging bala at ang bilis ng pagproseso ang naging buhay. Sa radyo ang huling mensahe mula sa komanda ay narinig, Mikely, mission complete, asset secure, welcome home. Ang watawat ng Pilipinas sa kubyerta ng barko ay iwinawagayway sa hangin, sumasalamin sa kumikinang na ibabaw ng dagat sa bukang Liwayway. Natapos ang digmaan sa baybayin ng Yemen, ngunit ang bagong doktrina ng data warfare doctrine ay opisyal na isinilang. Nang tuluyan ng sumikat ang araw sa abot-tanaw ng Yemen, ang karagatan ng Babelmandeb ay bumalik na sa kapayapaan. Mahinang alon tuyong hangin at ang amoy ng usok ng digmaan ay nananatili sa hangin. Ang BRP Jose Rizal kasama ang support ship na Tarlac ay tahimik na gumalaw pasilangan. Sa kubyerta ay may magabakas pa rin ng sunog, ngunit sa magamatang bawat tripulante walang pagod, tanging pagmamalaki. Nakaligtas sila hindi lamang dahil sa armas kundi dahil sa bagong sandata, ang data.
Ang labanan sa baybayin ng Yemen ay naitala bilang unang operasyon sa kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas kung saan ang desisyon sa tagumpay ay nagmula sa isang nakasynchronize na data chain sa pagitan ng UAV, helicopter at barkong pandigma. Ang modelo ay tinawag na Integrated Kill Chain. Mula dun isinilang ang bagong doktrina, ang Data is Strategy Doctrine. Data is firepower, ang data ang siyang armas. Walang data, walang target. ESR dominance, ang kalamangan sa sensor ang pundasyon ng kaligtasan. Kung sino ang unang nakakuha ng impormasyon, siya ang unang mananalo. Kill chain integration pag-ugnay sa lahat ng platform sa isang chain ng pagwasak, binabawasan ang oras ng reaksyon. Mula sa operasyon sa Yemen, naunawaan ng mundo na ang modernong digmaan ay hindi na isang labanan ng mga kanyon kundi isang karera ng katalinuhan, mga sensor at bilis ng pagproseso. Ang bukang liwewe ay dumampi sa katawan ng Rizal. Ang watawat ng Pilipinas ay iwinawagaywe pa rin sa ilalim nito ay ang mataong kadaragdak lang ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng digmaang pandagat. Kung sa tingin mo ay kakit-akit ang kwentong ito, mag-iwan ng komento, mag-subscribe sa channel at ion ang notification bell upang hindi makaligtaan ang nasusunod na kwentong militar kung saan bawat labanan ay isang estratikong aral.